dugo. Yan ang unang nakita ko nung gabing yun. Hindi sa manok na kakakatay lang, kundi sa paligid ng bibig ni Aling Nena. Malayo siya sa amin, nakatayo sa ilalim ng mangga, pero malinaw kong nakita ang mancha. Sabi ko sa sarili ko, baka natalsikan lang ng dugo ng baboy na inihaw nila para sa fiesta. Pero hindi ko maipaliwanag ang kilabot sa aking katawan. Hindi ako naniniwala sa aswang. Lumaki ako sa syudad, puro TV lang ang alam. Pero nung mapilitan kaming lumipat dito sa probinsya, dahil sa trabaho ni Papa, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng mga kwento. Ang mga usap-usapan sa palengke, ang matatalim na tingin ng matatanda, ang pag-iwas sa gabi. Lahat yun, pinagtatawanan ko lang. Hanggang sa gabing yun. Malalim na ang tulog ng lahat, pero ako, hindi makatulog. May naririnig akong kaluskos sa labas. Parang may humihila ng dahon, parang may naglalakad sa bubong. Pinilit kong ipikit ang mata ko, pero ang ingay ay mas lumakas. Bumangon ako, dahan-daang lumabas ng bahay. At doon ko nakita si Aling Nena. Nakatayo sa ilalim ng mangga, tahimik. Akala ko nung una, naninigarilyo lang siya. Pero nung masilayan ko ang kanyang mga kamay, na parang naghuhukay sa hangin, at ang mga ngipin niyang matutulis, kasama ang dugo sa paligid ng bibig niya, doon ako naniwala. Hindi siya ordinaryong tao. Ang nakita ko ay ang pinakakinatatakutan ng bayan, isang aswang. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nakita kong lumingon siya, at nagtama ang aming paningin. Puno ng galit ang mga mata niya. Parang binalot ng yelo ang buo kong katawan. Unti-unti siyang lumapit sa akin, bawat hakbang niya, pakiramdam ko, lalo akong bumababa sa lupa. Huminto siya ilang pulgada lang mula sa akin. Ang hininga niya, amoy lupa at dugo. Akala ko katapusan ko na. Akala ko, magiging isa na lang akong kwento, isa sa mga nawawala sa probinsya. Pero imbes na salakayin niya ako, bigla siyang ngumisi. Isang ngising puno ng panunukso. Sige, bata, sabi niya, na parang huni ng ahas. Ikwento mo ang nakita mo. Pero sino ang maniniwala sa isang luko-luko na nakakita ng halimaw sa gabi? Pagkatapos noon, parang bula siyang naglaho sa dilim. Simula nung gabing yun, iba na ang pakiramdam ko. Hindi na ako natutulog ng mahimbing. Bawat kaluskos, bawat anino, bawat tunog, pinaghihinalaan ko. Alam kong hindi ako nagkamali sa nakita ko. Pero paano ko ipapaliwanag sa iba? Paano ko sasabihin na ang kapitbahay naming mukhang inosente ay isang aswang? At paano ko ipapaliwanag ang pakiramdam na may bantay na sa akin, na hindi lang isang bangungot ang lahat, kundi isang katotohanang nakatago sa dilim ng bayan? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Pero alam kong sa gabing yun, hindi lang ang paniniwala ko sa aswang ang nawala, kundi pati na rin ang kapayapaan ng isip ko. Ngayon, bawat tingin ni Aling Nena, bawat ngiti niya, pakiramdam ko, may sinasabi. Pakiramdam ko, isang paalala yon sa aking nakita, at sa aking kapalaran. Lumipas ang mga araw, pero hindi nawala ang takot. Sa bawat paglubog ng araw, bumabalik ang imahe ni Aling Nena, ang dugo sa bibig niya, ang mga matutulis niyang ngipin. Sa loob ng bahay, sinusubukan kong magpanggap na normal ang lahat. Nginingitian ko si Mama at Papa, sama-sama sa kanila sa hapagkainan, nakikinig sa kanilang mga kwento tungkol sa probinsya. Pero sa loob ko, may nagsasabi na hindi ako ligtas.
Hapon noon, habang naglalakad ako pabalik galing sa tindahan, nakita ko si Aling Nena na nakaupo sa labas ng bahay niya, naglilinis ng mga gulay. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting punong-puno ng init. "Kumusta, iho?" Tanong niya na parang wala lang. Parang hindi siya ang nakita kong demonyo nung gabing yun. Nanigas ako. Gusto kong tumakbo, pero ayokong mahalata niya na may alam ako. Pilit akong ngumiti pabalik. "Ayos lang po, Aling Nena," sagot ko. Pero sa isip ko, sumisigaw ako. Aswang. Mula noon, mas naging maingat ako. Bawat kilos ni Aling Nena, binabantayan ko. Napansin ko ang kakaibang pagbabago sa kanyang presensya. Sa araw, siya ay isang simpleng matanda, nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay, nagtatanim ng gulay. Pero sa gabi, pakiramdam ko, nagbabago ang aura niya. May pakiramdam ako na may nagtatago sa likod ng kanyang mga mata. Isang gabi, narinig ko na naman ang mga kaluskos sa labas. Pero this time, hindi na sa bubong. Mula ito sa kabilang bakod, sa bakuran ni Aling Nena. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. At doon, sa gitna ng dilim, nakita ko siyang muli. Nakatayo sa ilalim ng mangga, pero this time, hindi siya nag-iisa. May kasama siya. Ang dilim ay pumipigil sa akin para makita ng malinaw kung sino ang kasama niya, pero alam kong hindi ito tao. Ang mga galaw nito ay kakaiba, parang hindi ito nakatapak sa lupa. Ang mga tunog na lumalabas dito ay hindi ko maintindihan. Parang pinaghalong ungol at hikbi. At si Aling Nena, nakatingin dito, na parang nagbibigay ng utos. Nakita ko ang mga kamay niya na humahawak sa isang bagay na tila may buhay, pero hindi ko pa rin makita ng malinaw. Ang takot na naramdaman ko nung una ay lumala. Hindi lang pala siya mag-isa. May kasama siya sa kanyang kadiliman. At ang tanong ay, sino ang kasama niya? At ano ang kanilang ginagawa? Hindi ko na kaya. Kailangan kong malaman. Kailangan kong gawin ang isang bagay. Pero ano? Sino ang lalapitan ko? Sino ang maniniwala sa akin? Ang tanging alam ko ay hindi ako pwedeng manatiling tahimik habang may halimaw na nagkukubli sa aming komunidad. Hindi ko alam kung anong mangyayari o kung ano ang kapalaran ko. Pero alam kong sa bayan, hindi lang tao ang naninirahan. At ang mga lihim na itinatago sa dilim ay mas nakakatakot kaysa sa iniisip ko. Ang tanging alam ko ay kailangan kong lumaban. Pero paano? Kinabukasan, parang zombie ako sa paglalakad. Hindi ako nakatulog. Ang mga imahe ng gabi ay sariwa pa sa aking isip. Ang kadiliman sa bakuran ni Aling Nena, ang kakaibang nilalang na kasama niya, at ang kanyang mga mata na tila nagbibigay ng utos. Hindi ko maintindihan. Alam kong hindi ako nag-iisa sa nakita ko, pero walang ibang tao na tila nakakapansin. Nagdesisyon ako. Kailangan kong malaman. Kailangan kong kumuha ng ebidensya. Pero paano? Kung mag-isa lang ako, baka delikado. Baka mapansin ako ni Aling Nena. At alam kong kaya niya akong saktan, o mas malala, gawin akong pagkain. Habang iniisip ko ang mga plano, naisip ko si Mang Tony, ang matandang karpintero sa dulo ng kalsada. Siya ang pinakamatanda sa lugar, at balita ko, marami siyang alam tungkol sa mga lumang kwento ng bayan.
Ayoko sanang lapitan siya dahil baka isipin niya na nababaliw na ako. Pero siya lang ang tanging pag-asa ko. Kinabukasan ng hapon, naglakad ako papunta sa bahay ni Mang Tonyo. Ang kaba sa dibdib ko ay parang martilyo na bumubugbog. Nakita ko siyang nagtatrabaho sa kanyang shop, naglililok ng kahoy. Lumapit ako ng dahan-dahan. "Magandang hapon po, Mang Tony," bati ko, habang pinipilit na maging kalmado. Tumingin siya sa akin, at nakita ko ang lalim ng kanyang mga mata. Parang ang dami niyang nakita, at alam. "Oh, iho. Anong kailangan mo?" Tanong niya, at kitang-kita ko ang mga ugat sa kanyang braso. Nag-aalangan ako, pero kailangan kong sabihin. "Mang Tony, may gusto po sana akong itanong tungkol sa mga kwento po ng aswang dito sa atin." Tinitigan niya ako. Ang tingin niya ay parang tumatagos sa aking kaluluwa. Hindi siya sumagot agad. Pinunasan niya ang kamay niya sa basahan at umupo sa isang upuan. "Kwentuhan mo ako, iho," sabi niya sa isang mahinang boses. "Anong nakita mo?" At doon ko kinwento ang lahat. Mula sa dugo sa bibig ni Aling Nena hanggang sa kakaibang nilalang na nakita ko sa bakuran niya. Habang nagkukwento ako, nakikita ko ang pagbabago sa mukha ni Mang Tony. Ang mga mata niya ay naging seryoso. Nang matapos ako, tahimik siya ng ilang minuto. Ang tunog lang ng hangin sa electric fan ang naririnig ko. "Iho," simula niya, at ang boses niya ay malalim. "Ang nakita mo ay hindi simpleng kwento. May totoo sa sinasabi mo." Nanlaki ang mga mata ko. May naniniwala sa akin. Hindi ako nababaliw. Si Aling Nena, patuloy ni Mang Tony, ay matagal nang pinaghihinalaan dito. Hindi lang siya simpleng aswang. May tinatawag silang mambabarang. Sila ang may kakayahang utusan ang ibang nilalang, mga espiritu o mga alaga, para saktan o takutin ang kanilang gustong pagtripan. Mambabarang. Mas malala pa sa aswang. Hindi lang siya ang nakakatakot, kundi pati ang mga inuutusan niya. Ibig sabihin, ang nakita ko sa bakuran niya ay isa sa mga alaga niya. "Kailangan mong maging maingat, iho," sabi ni Mang Tony. "Kung napansin ka niya, hindi ka niya titigilan. At ang pinakamahalaga, huwag kang mag-iisa. Kung may alam kang pwedeng makatulong, kailangan mong sabihin. Hindi mo pwedeng labanan ang mambabarang ng mag-isa." Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng pag-asa, pero kasabay nito, mas lalong lumalim ang takot ko. Ngayon, alam ko na kung sino si Aling Nena at ang kapangyarihan niya. Pero paano ko siya pipigilan? At sino ang tutulong sa akin laban sa isang mambabarang at sa kanyang mga alaga? Ano kaya ang susunod kong gagawin ngayong alam ko na ang katotohanan? Ang mga salita ni Mang Tony ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Mambabarang. Hindi lang isang simpleng aswang, kundi isang mas makapangyarihang nilalang na kayang utusan ang mga espiritu. Ang katotohanan yun ay mas nakakapanginig ng laman. Ngayon, alam ko na ang pinakakinatatakutan ng bayan ay mas malalim pa sa inaakala ko. Simula noon, mas naging mapanuri ako sa paligid. Bawat matandang babae na may kakaibang tingin, bawat anino na gumagalaw sa dilim, lahat ay pinaghihinalaan ko. Ang bayan, na dati isang payapang probinsya sa aking paningin, ay naging pugad ng mga lihim at panganib.
Gabi-gabi, hindi na ako makatulog. Sa tuwing nakakarinig ako ng kaluskos, mabilis akong lumalapit sa bintana, sinusubukang silipin kung may kakaibang nangyayari sa bakuran ni Aling Nena. At sa halos lahat ng pagkakataon, may nakikita ako. Hindi ko man makita ng malinaw, pero nararamdaman ko ang presensya ng isang bagay, isang nilalang na gumagalaw sa dilim. Parang may naglalakad sa bakuran niya, pero ang mga yapak ay hindi katulad ng sa tao. Minsan, may naririnig din akong mahinang ugol na parang nagmumula sa hayop, pero may kakaibang tono na tila may nagsasalita. Isang gabi, habang nakadikit ako sa bintana, nakita kong lumabas si Aling Nena. Nakasuot siya ng itim na balabal, at ang mga mata niya ay kumikinang sa dilim. Hindi siya naglakad, kundi parang lumutang patungo sa gitna ng kanyang bakuran. At doon, sa ilalim ng buwan, lumabas ang nilalang na kasama niya. Hindi ito hayop. Hindi ito tao. Para itong pinaghalong anino at usok, na may mga pulang mata na kumikinang. Ang mga kamay nito ay mahahaba, na parang mga sanga ng puno, at ang mga daliri ay may mahahabang kuko. Ang katawan nito ay payat, pero parang may malaking puwersa na itinatago sa loob. Walang boses na lumabas sa bibig nito, pero ang buong pagkatao nito ay tila sumisigaw ng kasamaan. Nakita kong may iniabot si Aling Nena sa nilalang. Hindi ko makita kung ano yun, pero alam kong hindi ito basta-bastang bagay. Ang nilalang ay dahan-daang lumapit sa inabot ni Aling Nena, at naramdaman ko ang lamig na biglang gumapang sa aking katawan. Narinig kong nagsalita si Aling Nena sa nilalang. Kahit na malayo ako, ramdam ko ang bigat ng bawat salita niya. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero parang may kapangyarihan yun. At pagkatapos noon, biglang naglaho ang nilalang sa dilim, na tila sinipsip ng gabi. Naiwan si Aling Nena, nakatayo sa ilalim ng buwan, at nakatingin sa direksyon ko. Biglang narinig ko ang mahinang katok sa aming pintuan. Nang inig ako, sino yun? Posible kayang naramdaman ako ni Aling Nena? O mas malala, ang alaga niya? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Pero alam kong malapit na ang katapusan ng aking pagtatago. Alam kong hindi na ako ligtas sa bahay namin. Ang tanong ay, sino ang kumatok? At ano ang kapalaran ko ngayong nakita ko na ang buong katotohanan ng mga lihim ng bayan? Paano kaya ako makakatakas sa sitwasyong ito? Ang bawat tunog ng pintuan ay parang tumatagos sa aking dibdib. Sino yun? Posible bang si Aling Nena, o mas masahol pa, ang alaga niya? Naramdaman ko ang lamig na unti-unting gumapang mula sa aking mga paa pataas. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pagkalingon ko, nakita ko si Papa, nakatayo sa likod ko, nag-aalala ang mukha. Anak, sino yun? Tanong niya, at kitang-kita ko ang antok sa kanyang mga mata. Hindi ko masagot. Ang tanging nagawa ko ay ituro ang pintuan. Binuksan ni Papa ang pintuan, at doon nakita ko si Mang Tony. Nakatayo siya sa labas, basang-basa ng hamog, at ang kanyang mukha ay seryoso. Pasensya na sa abala, Pedring, sabi niya kay Papa, pero kailangan kong makausap ang anak mo. Nagulat si Papa, pero halatang may paggalang siya kay Mang Tony. Pinapasok niya si Mang Tony, at binalingan ako. Anong nangyayari, anak? Tanong niya na may halong pag-aalala. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Sa gitna ng sala, ikinwento ko ang lahat.
Mula sa dugo sa bibig ni Aling Nena, hanggang sa kakaibang nilalang sa bakuran niya, at sa mga sinabi ni Mang Tony tungkol sa pagiging mambabarang ni Aling Nena. Habang nagkukwento ako, nakikita ko ang pagbabago sa mukha ni Papa. Mula sa pagtataka, naging takot, at pagkatapos, pagkaunawa. Nang matapos ako, tahimik ang buong bahay. Si Papa, nakatingin lang sa akin, na parang hindi niya ako kilala. Si Mang Tony naman, nakatayo lang doon, tahimik na nagmamasid. Pedring, simula ni Mang Tony, ang sinasabi ng anak mo ay totoo. Matagal nang may kakaiba kay Aling Nena. Nabulag lang tayo sa kanyang pagpapanggap. Naglakad si Papa patungo sa akin, at niyakap ako ng mahigpit. Bakit hindi mo sinabi agad, anak? Tanong niya. Natakot po ako, pa, sagot ko, at naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking mata. Natakot po akong hindi kayo maniwala sa akin. Hindi na mahalaga yon ngayon, sabi ni Mang Tony. Ang mahalaga, alam na natin. At kailangan nating kumilos. Tumingin ako kay Mang Tony. Anong gagawin po natin? Tanong ko. Kailangan nating ipaalam sa mga tao. Pero hindi tayo pwedeng basta-basta magsalita, sagot niya. Ang mambabarang ay may malakas na impluwensya. At ang kanyang alaga, ang tagapagbantay, ay kayang saktan ang sinumang maglakas loob na lumaban sa kanya. Ngunit may isang bagay na pwedeng makatulong, ayon kay Mang Tony. May isang paraan para mapahina ang isang mambabarang, sabi niya. Ang kanilang kapangyarihan ay nagmumula sa isang bagay na personal sa kanila, isang anting-anting o kagamitan. Kailangan nating mahanap at masira yun. Ang sinabi ni Mang Tony ay nagbigay sa akin ng pag-asa. May paraan para labanan si Aling Nena. Pero paano namin mahahanap ang anting-anting na yun? At paano namin ito sisirain nang hindi kami nasasaktan ng kanyang tagapagbantay? Ang gabi ay lumalim, at ang kaba sa aming dibdib ay hindi nawala. Ngayong alam na namin ang totoo tungkol kay Aling Nena, na siya ay isang mambabarang at may tagapagbantay, alam kong simula pa lang ito ng aming laban. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na ako nag-iisa. Kasama ko si Papa at si Mang Tony. Nagsimula kaming magplano. Kailangan nating alamin kung nasaan ang kanyang anting-anting, paliwanag ni Mang Tony. Doon niya kinukuha ang kanyang kapangyarihan. Madalas, nakatago yan sa pinakamahalaga sa kanya, o sa lugar na pakiramdam niya ay pinakaligtas. Paano natin yan malalaman? Tanong ni Papa, halatang nag-aalala. Sa pamamagitan ng pagmamanman, sagot ni Mang Tony. Pero kailangan nating maging maingat. Ang tagapagbantay ay napakalakas. At naramdaman na niya ang presensya ng anak mo. Naramdaman ko ang lamig sa likod ko nang marinig ko yun. Tama siya. Ang tingin ni Aling Nena sa akin nung gabing yun, at ang pagkatok sa pintuan, ay senyales na alam niyang nakita ko siya. Gawin natin to ng paisa-isa, sabi ni Mang Tony. Unang hakbang, aalamin natin ang mga pattern niya. Kailan siya lumalabas, saan siya pumupunta, at kung may iba pa siyang kasama bukod sa tagapagbantay. Kinabukasan, naging tago ang aming pagmamanman. Sa araw, normal kaming magpamilya, nagpupunta sa palengke, nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Pero sa gabi, iba na ang aming misyon. Si Papa ay tahimik na nagmamasid mula sa bintana ng aming bahay. Ako naman, kahit kinakabahan,
ay sinisilip din ang bawat galaw ni Aling Nena mula sa kurtina. Si Mang Tony, dahil sa kanyang edad, ay nagbabantay naman sa aming bakod, nagpapanggap na nagdidilig ng halaman tuwing madaling araw, ngunit sa totoo ay inaalam kung may kakaibang nangyayari sa mga kalapit na bahay. Napansin namin ang mga sumusunod. Sa gabi, kapag ang buwan ay bilog, mas aktibo si Aling Nena. Lumalabas siya sa kanyang bakuran, madalas ay nasa ilalim ng punong mangga, at may ginagawang ritual. Ang tagapagbantay, tuwing gabi, lumalabas ang tagapagbantay, ang anino na may pulang mata. Minsan, nakikita namin itong lumulutang sa paligid ng bahay ni Aling Nena, na tila nagbabantay. Minsan naman, bigla itong naglalaho sa dilim, na tila may pinupuntahan. Mga kagamitan, napansin namin na madalas, may hawak si Aling Nena na isang maliit na sisidlan tuwing gumagawa siya ng ritual. Kulay itim ito, at parang gawa sa lumang kahoy. Ito kaya ang kanyang anting-anting? Isang gabi, habang nagmamasid kami, nakita naming lumabas si Aling Nena. May kasama siyang ibang tao. Ang kanilang mga mukha ay nakabalot ng kumot, kaya hindi namin sila makilala. Pero alam naming hindi sila ordinaryong tao. May dala silang malaking sako, at inilapag nila ito sa gitna ng bakuran ni Aling Nena. Kinabukasan ng umaga, umalat ang balita sa bayan. Nawawala si Mang Celio, ang matandang mangingisda sa kabilang baryo. Ang kanyang bangka, naiwan sa dalampasigan. Ang kanyang asawa, umiiyak, hindi alam kung saan hahanapin ang kanyang asawa. Narinig ko ang balita, at biglang bumalik sa akin ang imahe ng sako na dinala ni Aling Nena at ng kanyang mga kasama. Nanindig ang balahibo ko. Ang mambabarang, hindi lang pala nanggugulo, kundi kumukuha rin ng biktima. At ang tagapagbantay, sigurado akong kasama sa pagkuha kay Mang Celio. Hindi na kami pwedeng maghintay. Ang buhay ng mga tao sa bayan ay nasa panganib. Kailangan naming kumilos, at kailangan naming makita ang anting-anting ni Aling Nena. Papa, Mang Tony, sabi ko, kailangan nating pasukin ang bahay niya. Doon natin makikita ang anting-anting. Nagkatinginan sila. Alam kong delikado ito. Pero alam din namin, ito lang ang tanging paraan para matapos ang bangungot sa bayan. Naging abala kami sa paggawa ng plano. Kailangan naming maging mabilis at tahimik. Ang pinakamalaking hamon ay ang tagapagbantay, ang anino na may pulang mata na tila laging nagbabantay sa bahay ni Aling Nena. Kailangan nating abalahin ang tagapagbantay, sabi ni Mang Tony. Mayroon akong alam na pwedeng makatulong. Isang gabing madilim, walang buwan, na pagpasyahan naming kumilos. Nakaabang kami sa bakod, nakadamit ng itim, at ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Nagdala si Mang Tony ng isang maliit na sisidlan na gawa sa pinatuyong dahon ng saging, at sa loob nito ay may kakaibang amoy na tila pinaghalong insenso at pinatuyong dahon. Ito ay usok ng halaman, sabi ni Mang Tonyo. Pwedeng makapagpababa ng resistensya ng mga espiritu. Hindi ito makakasakit sa kanila, pero makakapagpabagal sa kanilang mga kilos. Nagsimula kaming maglakad. Una si Mang Tony, tahimik na naglalagay ng mga dahon sa paligid ng bakod ni Aling Nena. Unti-unti, bumubuo ang usok, at naramdaman ko ang kakaibang amoy na lumalaganap sa hangin. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin, at pagkatapos, narinig ko ang mahinang ungol.
Ang tagapagbantay. Nagpakita ang anino, umiikot sa paligid ng bahay ni Aling Nena, tila naghahanap kung saan nagmula ang amoy. Lumabas din si Aling Nena, balisa, at nakatingin sa paligid. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ngayon na, sabi ni Mang Tony. Mabilis kaming kumaripas ni Papa patungo sa likod ng bahay ni Aling Nena. Alam naming delikado ito. Pero alam naming ito lang ang tanging paraan para malaman ang katotohanan. Sinubukan naming buksan ang likod ng pinto, ngunit nakakandado ito. Sinipa ito ni Papa, ngunit hindi ito bumukas. Biglang, nakarinig kami ng malakas na dagandong sa harap. Alam naming nakita na kami ng tagapagbantay. At alam din naming, papalapit na si Aling Nena. Sa isang sulok sa likod ng bahay, nakita ko ang isang lumang bintana na bahagyang nakabukas. Mabilis akong umakyat at pumasok sa loob. Bumagsak ako sa sahig at bumangon kaagad. Nasa loob na ako ng bahay ni Aling Nena. Mabilis kong sinalubong si Papa at tinulungan siyang makapasok sa bintana. Ang loob ng bahay ni Aling Nena ay kakaiba. Madilim at may amoy ng lumang lupa at mga pinatuyong halaman. Ang mga dingding ay puno ng kakaibang simbolo, at ang mga estante ay puno ng mga sisidlan na may iba't ibang uri ng likido at pulbos. Maghiwalay tayo, sabi ni Papa. Hanapin mo ang anumang kakaiba. Ang anting-anting niya. Mabilis akong naghanap. Sa bawat silid, naramdaman ko ang bigat ng presensya ni Aling Nena. Ang bawat bagay sa bahay niya ay tila may lihim. Sa isang sulok ng kanyang kwarto, nakita ko ang isang lumang baul na gawa sa madilim na kahoy. Nakakandado ito, ngunit alam kong ito ang hinahanap ko. Sinubukan kong buksan ang baul, ngunit hindi ito bumukas. Mabilis akong kumuha ng matulis na bagay at pilit itong binuksan. Narinig ko ang malakas na sigaw ni Aling Nena mula sa labas. Papalapit na siya. Sa huling pagtatangka, nabuksan ko ang baul. Sa loob, nakita ko ang iba't ibang bagay, mga lumang buto, pinatuyong dahon, at mga kakaibang bato. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nakita ko ang isang maliit na manika. Gawa ito sa itim na tela, at may nakatusok na mga karayom sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Ang mga mata nito ay nakakabahala, at ang buong manika ay tila naglalabas ng kakaibang enerhiya. Hawak ko ang manika, nararamdaman ko ang kakaibang init na nagmumula rito, isang init na may halong kasamaan. Sa likod ko, narinig ko ang mabilis na yabag, at ang matalim na singhap ni Aling Nena. Hindi na kami pwedeng mag-aksaya ng oras. Nakita ko na. Sigaw ko kay Papa, nakakapasok lang sa kwarto. Ano yan? Tanong niya, at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata nang makita niya ang manika. Ito ang pinagmumula ng kapangyarihan niya. Sigaw ko. Kailangan ko itong sirain, ngayon na. Ngunit paano? Sa gitna ng pagkabagabag, naalala ko ang sinabi ni Mang Tony, ang kanilang kapangyarihan ay nagmumula sa isang bagay na personal sa kanila. Kailangan nating mahanap at masira yun. Ang manika ay puno ng mga karayom. Ang mga karayom na yun, sigurado akong simbolo ng kanyang pananakit. Biglang pumasok sa isip ko ang isang ideya. Ang apoy. Mabilis akong tumakbo palabas ng kwarto, patungo sa kusina. Nandoon ang kalan. Narinig ko ang malakas na kalabog sa labas ng bahay, at ang boses ni Aling Nena na nagngangalit. Lumalaban pa rin si Mang Tony at ang tagapagbantay.
Nakuha ko ang lighter sa ibabaw ng kalan. Hindi ako nag-atubili. Idinikit ko ang manika sa apoy. Biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na sigaw mula sa labas ng bahay ni Aling Nena. Hindi ito boses ng tao. Para itong pinaghalong ungol ng hayop at hiyaw ng demonyo. Ang sigaw ay napuno ng matinding sakit at galit. Nagulat ako. Hindi ito ang inaasahan ko. Nakita kong umakyat ang itim na usok mula sa manika. Nagkalat ang amoy ng nasunog na balahibo at kung ano-ano pang kakaibang sangkap. Unti-unti, nag-iba ang anyo ng manika. Ang mga mata nito ay nanlumo, at ang mga karayom ay unti-unting natunaw. Naging abo ang manika. Nanginig ang buong bahay. Naramdaman ko ang pagkawala ng bigat ng presensya ni Aling Nena sa loob ng bahay. Naramdaman ko ang paghina ng kapangyarihan niya. Mabilis kaming lumabas ni Papa sa bintana kung saan kami pumasok. Nakita namin si Mang Tony, nakahiga sa lupa, pagod na pagod. Ang tagapagbantay, na dati isang malakas na anino, ay ngayon ay parang usok na lang, unti-unting naglalaho sa hangin. Lumabas si Aling Nena mula sa kanyang bahay. Ang mukha niya ay puno ng galit, ngunit may halong takot at panghihina. Ang kanyang mga mata, na dati kumikinang sa kadiliman, ay ngayon ay mapupula at tila may sakit. Ang kanyang mga kuko, na dati matutulis, ay ngayon ay tila nakabaluktot. Sinira ninyo ang lahat. Sigaw niya, at ang boses niya ay mahina, hindi na tulad ng dati. Pagbabayaran ninyo ito. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bisa. Ang kanyang kapangyarihan ay hamina. Humakbang kami paatras, at unti-unting lumayo sa kanya. Nakita namin siyang naglaho sa dilim, hindi na tulad ng dati na parang bula, kundi parang isang anino na pinipilit pang kumapit sa gabi. Ang umaga ay sumikat sa bayan, at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko ang kapayapaan. Walang balita ng pagkawala. Ang simoy ng sariwang hangin ay humalo sa amoy ng hamog. Ang kwento ni Aling Nena ay kumalat sa bayan. Pero ngayon, hindi na ito kwento ng takot, kundi kwento ng paglaban at pagtatagumpay. Ang mga tao ay nagsimulang maging mas mapagbantay, pero hindi na sila takot. Alam nila na ang kadiliman ay kayang labanan. Si Mang Tony, si Papa, at ako ay naging mga bayani sa aming komunidad. Hindi kami naghangad ng papuri. Ang tanging gusto namin ay ang kapayapaan ng bayan. Bagamat nawala na ang anting-anting ni Aling Nena, at hamina ang kanyang kapangyarihan, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Ang kadiliman ay laging nagkukubli, naghihintay ng pagkakataon. At kailangan naming laging maging handa.